Marcos kayang i-hostage ng isang nababaliw na general na walang alam sa batas, at ang alam niya, siya ang batas at mas mataas pa sa batas. Sabi niya, nang tinanong ni Senator Bato de la Rosa, can you stop all this illegal search and illegal occupancy order na inagaw niyo na ang Kingdom of Jesus Christ property, o may nag-uutos sa'yo? Ang sagot niya, the decision rests on my shoulder. Oh, yun pala eh. Ayaw niyang ituro si Marcos, ayaw niyang ituro si Abalos, ayaw niyang ituro si Marvel. So therefore, sino ang dapat tanggalin sa pagbibigay ng kriminal na utos sa mga pulis? Hindi si Torre. Aristohin. Torre, Aristohin. Torre, Aristohin. Torre, Aristohin. Torre, Aristohin. Torre, Aristohin. Dahil inutil si Marcos at sa kanya nang gagaling ang otoridad at mandato sa mga pulis kung anong gagawin na ibinababa kay Abalos at kay Marvel, dapat Torre at Marcos aristuhin, palayasin. Oh, go! Torre, Marcos aristuhin, palayasin. Torre, Marcos aristuhin, palayasin. Torre, Marcos aristuhin, palayasin. Para sa pagsisimula natin at upang maliwanagan ang mga kaganapan sa Joint Senate Committee hearing na nagaganap ngayon sa Davao, ang ministry ng Kingdom of Jesus Christ na pinagsumikapan ni Pastor Kibuloy at ng inyong mga liderato at mga misyonaryo na lumawak at lumago sa buong daigdig, including in more than 30 states in America. Yun ang dahilan. At siyempre, ayaw ng mga bugok na mga hari-harian sa Amerika na manumbalik ang isang Duterte sa gobyerno sa Pilipinas dahil hindi nila kayang gawing i-control at gawing sunod-sunuran sa kanila. Si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ ay naninindigan laban sa pangimasok ng Amerika sa ating bansa. Si Pastor Kibuloy ay naninindigan na dapat lumaya sa kuko ng kolonyalismo at imperialismo ang bansang Pilipinas, kaya siya ay sumasama sa mabuting pamamahala at tamang liderato na ipinakita ni Rodrigo Duterte at ng kanyang anak ni si Sara Duterte. Si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ ay hindi mga politiko, pero kayo ay may tungkuling ayusin ang ating bayan, maging matino ang pamahalaan, at dapat ito ay naglilingkod sa kabutihan, kapakanan at karapatan ng mamamayang Pilipino. Exactly why you are supporting si Pastor Kibuloy sa kanyang advokasya for humanity at mabuting pamamahala na ipinakita ng mga Duterte. Hindi mali yun. Samantalang ito, si Marcos Jr., para mapanatili ang pandarambong at pagnanakaw ng kanilang pamilya at maibalik ang kanilang dinambong at tinakaw sa kaban ng bayan, nagpaalipin at nagpakatuta sa Estados Unidos, kung kaya nagkahiwalay sila ng landas ng mga Duterte at ni Pastor Kibuloy. Iyon ang totoo. At dahil dyan, ito ang kanilang ginawa. Sa likod ni Marcos, ang demonyong mapangnupil at mapanakop at walang kinikilalang bansa, lahat pinapakialaman itong Estados Unidos na tinatawag naming dambuhalang imperialistang
mang-aapi at mananakop, nakakita ng pagkakataon na si Marcos dahil siya ay mahina, walang paninindigan, tuta at ubod ng sinungaling at walang pagmamahal sa ating bayan, ginamit ng Estados Unidos. Iyon ang totoo. The bigger picture is being clear right now. What is happening in Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Kibuloy is part of a bigger picture and a bigger agenda. And what is that? Lumpuin ang lahat ng mga tumutulong sa politika at pamumuno ng mga Duterte, at isa sa pinaka-impluensyado at matatag na naninindigan sa agenda ng mabuting pamamahala ng Duterte brand of leadership ay si Pastor Kibuloy. Pero sino ang pangmatagalan at pangunahing target ng Estados Unidos at ni Marcos sa kanilang ginagawang pang-aatake, paglusob, pananakit at ginagawang state terrorism sa laboratorio ng kanilang martial law sa KOGC at kay Pastor Kibuloy? Sino ang totoong target nila? Si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, si Mayor Duterte, and anybody na kasama sa Duterte brand of political leadership. Ayaw ng Estados Unidos na makabalik pa sa poder. Kaya si Marcos gusto niyang bawiin ang ninakaw at dinambong nilang mga kayamanan ng ating bansa. Ginawa niya, isinangla niyang ulo ni Pastor Kibuloy at isinangla niya ang buong integridad at soberanya ng bansang Pilipinas. Kung ako man si Pastor Kibuloy, hindi rin ako susuko at pasasakop sa mamamatay tao na Estados Unidos at walang kwenta na uri ng gobyerno, sapagkat alam ko na papatayin ako at lulusubin nila ang mga naipundar ng Ministry of Kingdom of Jesus Christ. Tama lang ang desisyon na yan ni Pastor Kibuloy na umiwas pansamantala sa hindi makatarungan sa kalagayan ng hustisya sa Pilipinas. Tama yun. At para dagdagan ng pagpapaliwanag sa gabi ito at mas maingay at mas malawak pa tayo bukas dahil weekend at siya hindi rin uulan bukas ngayong gabi, pakinggan natin ang pahayag ni Ginoong or former Undersecretary Ben Ranque. Tayo muna para buhaya tayo. Tayo. Okay. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Mahina. Timingan ulit. Isa pa. Ready? 1, 2, 3, go. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di matapos ang laban mo. Di matapos ang laban mo. Gobyernong abusado. Gobyernong abusado. Labanan mo, palayasin mo. Labanan mo, palayasin mo. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Si Marcos na inutil. Si Marcos na inutil. Tutulan mo, palayasin mo. Tutulan mo, palayasin mo. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Mabuhay ang
Kaire na tayo po ay alipin hanggang ngayon ng mga Amerikano dahil hanggang ngayon nakikialam pa sila sa ating kalayaan at demokrasya. Ang mga nangyayari ngayon sa ating lahat ang punot dulo ang mga Amerikano. Ginawa lang nilang tuta si Bongbong Marcos upang ipatupad ang kanilang plano ng pagpapanatili na kailangan ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay hanggang ngayon koloni o alipin ng mga Amerikano. Mga kapatid, mulat sa pon nung bininta tayo ng mga katsila sa mga Amerikano ay nagiging alipin na tayo ng mga Amerikano. Ginawa nila tayong alipin sa pakiglaban sa mga Hapon. Di ba? Yung gera ng Hapon, hindi atin yun. Gera ng Amerikano yun. At ginawa nila tayong pansangga at alipin upang magpagdimaan sa digmaan na hindi atin. Pero saan nagmula? Mula nung inangkin tayo bilang alipin kolonyal ng mga Amerikano, sila ang gumawa ng ating konstitusyon. Ang 1935 Constitution ay isang colonial and exploitative constitution na gawa ng mga Amerikano. Naglagay sila ng mga tuta, hinakot nila ang ating kayamanan at ginawa nila tayong alipin at gumawa sila ng mga sarili nating kapatid na mga oligarkiya na ginawa nilang mayaman upang magpaimulos kaya pa sa atong mga pahandi. Well, tapos nag-anam-anam, sumiklab ang mga aktivista, pakipaglaban sa kanila, gumawa na naman sila ng bagong konstitusyon at yun ang konstitusyon sa panahon ni Marcos, ang 1973 Constitution na gawa din ng mga Amerikano at ginamit ang tuta. Ang ama ni Bongbong Marcos, banat, walang silbi. Paano nila ginawa yon? Dahil pumutok ang mga aktivista, ang mga katulad ni Kaire, ang mga katulad ni Kapiter, ang ginawa ni Marcos Jr., siya ang nagpapatupad. Ginawa niya ang 1973 Constitution bilang isang colonial, exploitative at coercive constitution dahil through batas militar inapi niya tayong mga Pilipino at yun po ay gawa ng mga Amerikano na ini-implement ni Marcos Jr. Ayun, nagpapatuloy ang pakikibaka ng ating mga kapatid na mga nasyonalismo. Ngayon, binitawan ng Amerikano ang kanilang tuta na ama ni Bongbong Marcos at nagkaroon ang mga Amerikano ng people power sa kanila yon kasi palayasin nila si Marcos Jr. Ngayon, nang lumayas na ang Marcos Sr., dahil lumayas na ang diktador, pinalit si Cory, sumunod si Ramos, sumunod si puro lahat yan mga tuta, ang hindi lang tuta ng Amerikano, si Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng mga tuta yun nandoon sa konstitusyon na magpapatuloy sa mga pang-api at saka paghahakot